piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel simula bukas. Consumers may finally see a reprieve following weeks of increase in prices of fuel products. Na namang pagtaas ng presyo ang ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Dahil mataas na ang presyo ng gasolina, at sobrang mahal ng pamasahe palabas at papasok dito sa aming subdivision. Napagkasundoan nga namin ni Mrs. na bumili na ng 3-wheel electric bike. At dito nga sa Supremo e-bike shop namin napiling bumili. Itong A2 Plus color mint green nga ang napili namin. Dito nga ay siniset up na ni Ma'am at Sir Technician ang nabili naming e-bike. Pwede bang i-vlog yan? Ganyan lang pala ang paglalagay ng cover sa ganitong model na e-bike. Kailangan tanggalin muna ang bolt and nut sa bubong ng e-bike para mailagay ang cover niya. Matapos may setup ni Kuya Technician ang cover ng e-bike, i-series naman niya ang bagong battery na gagamitin. At ito na nga at i-deliver na sa bahay ang nabili naming e-bike, inabot na nga kami ng gabi dito. At sa wakas ay nakarating na kami sa bahay. Pag-usapan naman natin ang specification ng e-bike na ito. Ang motor po na gamit nito ay 800 watts. Sa battery ay 60 volts 20 amperes, 35 to 45 kilometers naman ang layo ng kayang takbuhin nito kapag full charges ang battery. At ang bilis na kayang maabot nito ay up to 45 kilometers per hour. Ang max load capacity po nito ay 250 to 300 kilograms. Ito po ay 3-seater type. Pero nakapagsakay na po ito ng 5 tao. Isang driver at bata sa unahan, at 4 sa hulihan, ang 2 po doon ay bata din. Ang gulong naman po nito ay tubeless at may size na 3 inches tire tread width at 10 inches diameter of air. Sa brake system naman ay disc brake sa unahan at drum brake sa likuran. At ang nagustuhan po namin sa e-bike na ito, ang energy consumption niya na napakamura, nagkakahalaga lamang na 14 to 20 pesos ang per full charge ng baterya, at syempre isa na din dito ay ang porma niya na hawig sa kotse. Nabili namin ang e-bike na ito sa halagang 58,000 pesos. Ilagay ko na lamang po sa comment section ang full details ng specification niya. Napakalaki nga ng naitulong ng e-bike na ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Dahil hindi na ito nangangailangan ng driver license ay nagagamit nga ito ni Mrs. kahit wala siyang lisensya. Sobrang nakatipid nga kami sa oras at pamasahe. Dahil hindi na kami pumipila at namamasahe sa tricycle para ihatid at sunduin sa school ang aming anak. Nakakapamalingki at nakakapamasyal na din kami sa mga lugar na kayang abutin nitong e-bike na aming nabili nang hindi gumagamit ng napakamahal na gasolina. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Please subscribe, like, comment and share.